Bisitahin natin yung kaibigan natin sa Chaong, si Boy Bulong. Si Boy Bulong. Ayan, nandito na tayo sa Kalungsod Integrated Farm. So ikutin natin mamaya yung farm ng kaibigan natin. So samahan nyo kami ni Sir Toto para i-tour kayo dito sa farm at makita natin kung anong meron dito sa farm na to. So tara, pasukin natin. Kumusta? Itay, nakalala niya na si Itay. Pawis ako, pawis. Kalungsod Farm, Baka mahilo kayo pag umikot. Sir Eman. Sir Ervic. Sir Toto. Sir Toto. Sa likod ng camera. Sa likod. Titingnan ba? Ang lawak. Sir Toto, malawak. Malawak. So, tignan natin kung paano makipag-negotiate si Sir Eman kasi bibenta sila ng baka ngayong araw. So, tignan natin. Nila sa Brahman yan, wala pang sungay. Ito yung sinasabi ni ano mas malaking ganador, yung kinukuha natin na 80k o ito? Mas malaki Ito ito. 35 lang ito eh. Depende sa pagkukuha mo talaga. Hindi siya 40 80k ano. Pero pure full blood to. Oo sir, full blood Australian Go. Galing tong Alaminos. Mas mahal lang talaga pag yung may papel na. Pero Oo. ito sir, ano naman? Oo, ito may papel din to. Pero hindi siya, kaya siya mura, siya island born. Hindi siya direct import. Ibig sabihin, mas matibay na siya. Adapt na yung temperature dito. Oo. Sinapupunan pa lang, nag-a-adjust na yung gills niya. Ito naman yung mga pwede ko yung makikita. Anglo-Nubian to Anglo-Nubian. Ito yung dairy type naman natin. Pero makakapag-produce na kaisa naman Ng gatas? Hindi pa sir, yun ang wala pa tayo. Pero, yung mga purong Anglo yan, buntis na yung mga yan. Pag nanganak sila, dun na. Pag nag-lactate mo, mag-hamblinking na tayo. Ano bang pinaka-importante sa dairy? Stapling. Ito sir ang barako, pakalak. Konting lang Lagi yun. na ang ibig. Parang kabayo. Anong lahi niyan, sir? Anglo-Nubian. Yung natin, Oh, yun. Ito na sila. Yan yung pwede sa meat type. Oo, pwede siya. Katulad sir sa baka, malalaki ang milk type kaysa sa beef type. Mas matangkad, pero mas mabuto. Hindi tulad ng bower na nakishop. Lalaki, no? Ito na nga. Yung bower. Bower type naman na yun. Pero hindi full blood.
Yung mga pagkain nila sir, galing lang din sa floating hills. Oo, sa Nasir. Oo na, nasusustain sa mga inahin yan. Oo, mga ganyan. So binaba yung iba kasi oo. Kahit naman ako eh. Pagka nag-manage ka na ganito. Ito ang lunogan. Oo, yung buntis yan. Kaya pero hindi yan pure. Yan ang maganda pag na-upgrade. Halos pumapantay niya doon sa pure blower pero hindi siya pure. F2 lang yan, second generation. Katulad nito, second generation blower. Ayaw mo ma... Busog na. Ito, kinocompose naman namin ito. Bagong ginto natin ngayon. So, Ang tawag dyan yung ano? Yung kinain. Ayan na. makukulit ang kambing. Saka ang pinaka-ano sa kanila, fencing. Kailangan solid talaga yung ano na... Medyo mataas yung fencing tumatalon yan eh. Oo, tumatalon. Tapos yung steel man. Kung lugar ng operations area. Siyempre full forest ang favorite ko talaga. Pero Ito sir, mga vermi. Vermi, sir. Mula dyan, papatayuin natin, tapos paparamihin natin sa bulate. Ito dati, sir, punong-puno to ng materyales. Yung mga kumpay na hindi naubos, yung mga tangkay. Sa, ano yun, sa O80 yan, ano? Oo. Green brown, green brown. Oo, ganun, may layer. Tapos ipapakain mo siya sa mga bulate. Ito yung mga bulate. African Oo, nightcrawler. crawler. Tapos ito, kasama ng iba pang materyales, ito ang pataba ng ano, ng forage ulit. Tapos paikot-ikot na. Ayan, dami na rin. Ang tawag dyan sir, yung sa ano mo? Vermicast. Hindi yung hermaphrodite. Hermaphrodital genetics tendencies, yung kaya nila magpalit ng kasarian kung ano yung naaayon sa production nila. Parang si Sir Toto, Mana, magpapalit ng kasarian. Ito sila minimilking namin. mana lang sa'yo eh. Ano? Oo. Santiago. Ito ba yung Sanchay? Santiago. Daumings pala yan ha. Alpha. ito ba yung iniila-ila mo ng tits? Oo. Yan ang pinaka-kainan nila. Pagka Pero yung milk niya sir, ano lang, enough lang doon sa... Oo, sa guya. Guya. Oo. Pero ang Brahman, according to study, basta kompleto rin ang nutrients niya, nag-ano rin sila, nagpa 5 liters din a day. Ito sir, puno yung... Oo, ito yung wala pa masyadong uod. Pero sa amin sir, kami ang tawag namin dito, migration system. Kasi wala siyang flooring. Ibig sabihin, pag nasaid na yung pagkain, yung uod ang kusang pupunta doon sa kung saan siya mabubuhay, kung saan siya kakain. Meron akong nasalihan ano sir, yung group, ano, yung Wormville. Or sa Facebook, sir. Kumusta ang ano mo? Ano naman pala yan? 300 to 400 Per kilo. Per ANC. Oo. Yung right na pinaka-uod. Oo, yung pinaka pag ano niya, yung paparamihin mo. Yun nga siya. Pero sa amin, Alam ko sa Laguna sir, meron isang community dyan na ang inaalagaan lang nila yung ano. meron kami, doon kami sila bumili. Sa Bay Laguna. Bay Laguna. Ito yung mga natin, Calvin. Balangaraw. Nangangandi daw to Dino. Si Ilap. Oo nga, ipakapa natin, no? Yan, paanak na yan dito, yung iba dito. Ano. Diba, bait yan. Pag calving season. Mabuhat na lang. Mga ganyan. Oo. Ilang weeks na sir? Yan sir, sino ba to? Si Jose Junior. Wala pang 2 months yan. Isa't kalahati. Pansin mo, yung growth rate hindi pantay. Ito, ano na to eh.
April to eh. Ay, June to eh. July, August. 2.5. Ito 1.5. So, ang itatago mong pang-breeding, yung mabilis lumaki. Huwag daw i-miss yung first saka second day ng after na panganak. Yun ang hassle namin dito. Colostrum. Oo. Pinapanood namin yan pagka hindi nakakagatas. Kailangan na naman namin itali. Kasi yun yung yung first 2 days, pinakamataas na percent ng antibodies ng colostrum. 1 to 2 days. Pagka mabait yung inahin, talagang maluwan. Pero pagka mailap, sumisipa, talagang tinatali yung... Ano po yung itsura ng Itlog na gagawin itlog na maalap? Pagdikitin mo sir, para ma-imagine yung itsura. Yan. salted. Salted egg. Salted egg with kulubot. Salted caramel egg. So ayan, no? Yun yung mga breeder na... Curious kasi. Food forest. Food forest po. Food forest ang tawag. So ito, fruit trees. Meron dyan langka, ayan, avocado. Pero intercrop with forages, mulberry, indigofera, yung mga ipil-ipil. Yung mga pinag-aralan din natin. So ito yung natin, yung giant napier. Yan ang giant napier talaga. Umabot ng 12 feet. So ito, due for harvest na to. 60 days na to. So yun yung Napier. perfect na dry matter percentage. Ito sir, ayan. Yan, pag putol mo, dire-diretso ka lang. Putol ka lang ng putol. Kaya yung sa prominent tumubo. Tapos puputulan namin hanggang dito. So pag nangungumpay ka, doon ka sa greenish part lang. Greenish part. Yung matitira, putulin mo na sagad. Yun ang planting materials mo. Ang tubo niya sa gilid ng hindi mo pinutol. Pag hindi sagad. Pero pag sinagad mo, ganyan ang tubo mo. Ganito. Straight. Straight. Ito naman sir. Kasi hindi naman kayo galing sa manukan, pwede kayo. Ito, nag-cleaning na kami sa loob yung darag. Pero pinapalang na namin. Ito yung mga galing sa brooding. Sa sobrang daming saging namin dito, pinapakain lang namin pag yung mga hindi namin makakain. So, may pintuan lang doon sa clearing. Pag binuksan. Pag binuksan, lalabas lang sila yun. Ito yung naman yung mas matanda na nadarag. Ito yung adult na. 6 to 8 months. Ano yung pwedeng i-harvest? Pwede nang i-harvest. Medyo lagpas na nga actually pag 6 months.
4 to 5. Magandang hamon. Nakatikim na ba kayo sir ng labuyo na manok? Meron sir ang genetics niya, labuyo. So ayan. Ang taas ng tolerance niya sa ano. Oo, sa mga disease, sa lamig. Pero kahit pa paano, lahat ng manok, ano pa rin eh. Maselan pa rin talaga. May market din tayo ng crossbreed kasi. Ito naman yung mga purong ayon natin. Yan, naglilimlim din sila. Ito ang pinakamahal namin na benta, 8,000 isang piraso. Oh? Bumili siya ng trio, 24,000. Galing talaga. Like yung nakasali, pakain sa kambing naman yun. Cut and cherry. Ginawa ito ng October 2022 pa. October 1. So, ganito ang itsura namin. Na-preserve na napyo. Maasim-asim. Oo, sir. Maasim-asim pero hindi siya pasira. Vinegary, caramel color, no? Hindi siya pabulok, hindi siya paitim. Higit sa lahat, punong-puno ng microbes. Punong-puno ng microbes. Kaya yun eh. Ito walang chemical to. Natural. Oo, natural. Irene, come in. Ang nilagay lang dito ay konting concoctions lang. Ano siya? Ito sa batch na to, actually wala itong kasama. October 1 na batch. Pero ang pwede ilagay, molasses tsaka IMO. Yung tinatawag na improve. Oo, improved na silage. Ito naman yung pang manok natin at baboy. Anong composition na ito? So, soya meal. o soy pulp. Pinagtigaan ng taho. Hindi yung parang sa farm share na tuyo. Ito medyo basa siya pag dumating. Pinagtigaan ng taho, rice bran, darak, forages. So meron siyang 5% na mga napier, ipil-ipil, madrigal, wasabi, water hyacinth, water lily. Kasama din yun. Tsaka copra. Yan, ito yung copra. Fat naman siya, fat. So, cost to produce na ito, 10 pesos, 12 pesos per kilo. Imagine mo yun. Nagbibenta rin kayo. Ito sir, hindi pa. Pero, nag-upscale kami kasi may mga nakapila. Mga pig racer, tsaka native chicken racer. Natural to eh. Organic. Oo, organic pa. Pag nagpapaitlog kami, hinahaluan lang namin ng pellet na 20%. Pero 80% ganito pa rin. Kasi alam naman natin ngayon, 1 kilo ng Integra, ganun, 40. Ito, 80 to 20 ratio, 18 pesos. Kumpara sa 40. 40 na ba yan? So 18 to 40, ang laking tipid, no? Itong lahat na ito, sir, may mga laman. Ito, tsaka yung mga nasa likod, mga walang laman yun. Pag nag-silage ulit kami, yun, this week. Nakabenta lang. Kasi hindi namin kailangan yung dahil pinapakain. Babawasan nyo yung kambing.
Ilan ano sir dito? Ilang kasama niya dito na volunteer? Kami lahat dito sir ngayon ay 20 kasama na ang consisting of ano yun, dalawang family. Family namin, dalawa kami magkapatid ni Kuya. Tapos